Hi guys, narito ang ikawalong part ng pag-abot sa pinakatuktok. Tara at simulan na natin ang kwento. Nang makita ng ating bida ang kanyang mga kalaban, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa matinding galit at paghahanda sa laban. Batay sa pagsusuri ng chi signature na aming nakalaban kanina, tinatansya ko na ang antas ng kanilang mga kapangyarihan ay nasa yugto pa lamang ng chi refining. At ang taong walang habas na nagbabagsak sa akin. Ang kanyang chi ay nagpapakita ng pagiging pabago-bago, na malinaw na senyales na siya ay matagumpay nang nakapasok sa yugto ng chi moving. Sa sitwasyong ito, isa lamang ako laban sa 5. At dahil sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng ating mga realm, ito ay isang laban na halos walang anumang pag-asa ng tagumpay para sa akin. Talagang napakalakas ng iyong loob upang umatake at manakit ng ibang tao. Tunay kang may ipinagmamalaking tapang. Hehe, dahil sa iyong kagustuhang atakihin ako, nangangahulugan ba ito na ako ay walang karapatang ipagtanggol ang aking sarili at lumaban pabalik? Ikinagagalak kong malaman na ikaw ay sapat na matalino upang mahulaan ang mga posibleng mangyayari sa hinaharap. Kaya naman, mas makabubuti kung hindi ka na lamang lalaban pa. Mas mainam na bugbugin ka na lamang namin ng tahimik upang mapakalma at mapasaya si Young Master Wei Zhuang. Kung ikaw ay lalaban, maaaring mawalan ka pa ng isang braso o binti. Ang ating bida ay ngumiti ng may halong panlilinlang at paghamon sa kanyang mga mata. Subukan ninyo kung kaya ninyo. Dapat sana ay nakinig ka sa aming mga babala. Sige, sumugod na. Agad-agad, ang mga kalaban ay walang pag-aatubiling sumugod patungo sa ating bida. Walang awang pinagtulungan nilang bugbugin ang bida hanggang sa siya ay magsimulang damyugo. Tama na, itigil ninyo na. Itigil na ninyo ang pambubugbog. Kung ipagpapatuloy pa natin ito, maaaring hindi natin sinasadyang mapatay siya. Damn it! Anong klaseng nilalang ba siya? Nagawa niya akong suntukin ng malakas sa aking mukha, at muntik na akong mawala ng aking mga ngipin. Halos nawala na ang aking kakayahang magkaroon ng mga anak. Kung hindi lamang ako nakailag ng napakabilis, ang taong nakahandusay ngayon sa lupa ay ako sana. Paano naging posible na ang isang disciple on trial na nasa ikatlong yugto pa lamang ng chi refining ay maging ganito ka-brutal at kalakas? Sa kabila ng kanyang mga sugat, ang bida ay nagawang bumangon muli, habang ang kanyang katawan ay nababalutan ng isang mystical na gintong aura. Ang chi signature na ito, mayroong isang bagay na hindi tama. Ito ay hindi ang normal na chi signature ng isang ordinaryong disciple na nasa ikatlong yugto ng chi refining. Malinaw na naabot na niya ang pinakamataas na antas ng yugto ng chi refining. At sa isang maliit na hakbang na lamang, ako ay nangangamba na maaabot na niya ang yugto ng chi moving. Kaya pa rin ba niyang tumayo pagkatapos ng lahat ng ito? Sa kanyang pagbangon, ang bida ay agad na sumugod patungo sa kanyang mga kalaban nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang mga kalaban ay labis na nagulat sa biglaang aksyon ng bida. Ang kamao ng bida ay nagliliyab sa nag-aalab na enerhiya. Sinubukan itong harangin ng kalaban, ngunit nabigo. Ngunit ang kalaban ay lumipad dahil sa napakalakas na puwersa ng bida, habang ang isa naman ay nabigla sa pangyayari. Ang bida ay walang tigil sa kanyang walang humpay na pagsugod sa kanyang mga kalaban. Kahit na ang kanyang damit ay punit-punit na, siya ay patuloy pa rin sa kanyang pakikipaglaban. Bakit ang kanyang chi ay nagtataglay ng ganitong kakaibang katangian? Magtulungan na tayong lahat upang siya ay mapabagsak. Sa wakas, nagtagumpay rin kami na siya ay mapatamba pagkatapos ng napakatagal na panahon. Ngunit ang bida ay muling bumangon. Damn it! Narito na naman siya at muling sumusugod. Senior Marshal Brother, ano ang nararapat naming gawin? Anong klaseng baliw? Hindi na mahalaga, kailangan na lamang natin siyang bugbugin ng paulit-ulit. May napansin ang isa sa kanila. Bigla na lamang, ang pinto ng silid ay naging yelo. Ang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Bang! Ang pinto ay tuluyang nawasak.
Nagulat ang lahat sa kanilang mga reaksyon. Senior Marshal Sister Su Yan. Ngunit ang bida ay walang tigil na sumugod sa kanyang kalaban. Ang lakas ng loob mo. Whirlwind Vigor. Ang kalaban ay nagtangkang dumpensa at bahagya silang napaatras sa isa't isa. Sa wakas, dumating na si Su Yan. Senior Marshal Brother, ano ang dapat naming gawin? Ang lalaking ito. Nakilala ko na siya noon. Naaalala ko na ang kanyang pangalan ay Yang Kai. Lumapit siya sa ating bida. Sino ang umaatake sa kanya? Kaming lahat ang may kagagawan nito. Ganoon ba? Ay nalalayan niya ang ating bida palabas. Buti na lamang at hindi namin kinailangang makipaglaban kay Su Yan. Marshal Senior Brother, ano itong nasa iyong dibdib? Bigla na lamang, isang nagyayelong bulaklak ang umusbong. Ang kanyang damit ay nabahira ng dugo. Inatake mo sila. Oo, ginawa ko. Ayos ka lang ba? Ako ay magiging maayos din. Maaari mo bang palayain si Li Yuntian at ang iba pa? At si Sumo, siya ay hindi nakakulong, kaya dapat na siya ay naibalik na. Hindi sila mangangahas na saktan si Sumo. Li Yuntian. Senior Brother Yang. Senior Marshal Sister Su. Bakit kasama mo si Senior Brother Yang? Lumabas kayo mula sa loob. Wow! Ang tagal ko nang nagtatago sa loob, ang liwanag sa labas ay nakakasilaw. Makikita ang napakaraming disciples sa labas. Anong mainit na pagbati? Senior Marshal Sister, espesyal na inihanda nila ito para sa iyo, hindi ba? Umalis ka sa aking harapan. Ling Xiao Sect, ang pangalawang pinakamalakas sa mga batang henerasyon, si Ji Hongchen. Marshal Junior Sister, huwag mo na itong gawing mas mahirap. Ginagawa ko lamang kung ano ang inaasahan sa akin. Sabi ko, umalis ka sa aking harapan. Junior Marshal Sister, hindi mo maaaring kunin ang mga taong ito. Sila ay lumabag sa mga tuntunin ng sekta. Bago pa man makapagdesisyon ang konseho ng mga elder, walang sino man ang maaaring magdala sa kanila palabas at umalis. Mga tuntunin ng sekta. Kung gayon, nais kong itanong, anong mga tuntunin ng sekta ang aking nilabag? Organisadong paglalaban, pagpatay, paghamak sa enforcement hall. Kahit na isa lamang sa mga ito ay sapat na upang ikaw ay mapatalsik mula sa Ling Xiao Sect. Kung gayon, bakit ang enforcement hall ay kinulong lamang ang mga taong mula sa isang panig? Nasaan ang mga tao mula sa kabilang panig? Dahil ito ay isang organisadong paglalaban, nangangahulugan ito na mayroong isang kalaban. Ang kabilang panig, sino ang mangangahas na arestuhin ang apo ng unang elder na si Wei Zuang? At pagpatay, nasaan ang bangkay ng taong pinatay? Pagtatangkang pagpatay. Sa iyong loika, hindi ba lahat ng mga disciple na nag-e-sparing laban sa isa't isa ay nagkasala rin ng pagtatangkang pagpatay sa isa't isa? Kung gayon, bakit dinakip at ikinulong ng enforcement hall ang lahat ng mga disciple ng Ling Xiao Sect? Tungkol naman sa paghamak sa amin sa enforcement hall, sino ang mangangahas na hindi igalang ang enforcement hall kung maaari kayong maging makatarungan at patas? Sa kasamaang palad, ang enforcement hall ay tuluyan ng bumagsak at naging isang kasangkapan para sa paghahangad ng isang tao ng kapangyarihan. Itinapon na ninyo ang inyong sariling pagmamalaki, kaya hindi ninyo dapat sisihin ang iba sa hindi pagpansin sa inyo. Junior Marshal Sister, kinakailangan bang maging tapat ka ng ganito? Naiintindihan mo ang tama at mali sa sitwasyong ito ng higit sa sinuman. Junior Marshal Sister, ako ay nagsasabi ng katotohanan at tapat sa iyo. Bakit kailangan mo pang gawing napakahirap ito para sa akin? At ikaw ay kasama pa itong kaina-hinalang bata. Hehe. At ikaw ay nangangahas na tumawa sa akin. Hinawakan ng ating bida ang kamay ni Su Yan. Hindi ko rin nais na gawin itong mahirap para sa kanya, ngunit tinatrato niya ako ng may katapatan. At hindi ko siya maaring bigin, kaya kailangan ko na lamang siyang hayaan at gawin kung ano ang kanyang nais. Hindi ba, Senior Marshal Sister? Ang ating bida ay umakbay kay Su Yan.
Habang si Suyan ay namula. Sa kanyang isipan, siya ay nag-iisip. Ano ba ito? Hindi pa ako kailanman inasar ng ibang lalaki ng ganito sa buong buhay ko. Alam ko na nais mong galitin siya, kaya ako ay kikilos ayon sa plano. Ngunit ako rin ay hihilahin ang iyong binti. Tama iyan. Hinawakan ni Suyan ang tagiliran ng bida gamit ang kanyang nagyayelong mga kamay. Naramdaman ito ng bida at ang kanyang ilong ay dumuyugo. Nagtanong si Suyan, bakit ka dumudugo? Sumagot ang bida, wala ito, wala ito. Sa kanyang isipan, siya ay nag-iisip. Ang senior marshal sister ay napaka-brutal. Habang ang taong ito sa kanilang harapan ay naiinis. Ang taong ito ay nagsalita, ang pangalan mo ay Yang Kai. Sumagot naman ang ating bida, mayroon ba akong maitutulong sa iyo, Senior Marshal Brother? Sumigaw ang taong ito, ang Junior Marshal Sister ay kakaiba. Bakit siya mahuhulog sa isang basurang tulad mo? Sino ang tinatawag mong basura? Sila ay sumagot ng sabay. Senior Marshal Sister, nagiging seryoso ka na yata sa iyong papel. Sumigaw ang taong ito, isang simpleng disciple on trial. Ang ikatlong yugto ng Chi Refining Realm. At ano siya kung hindi basura? Bakit ka mahuhulog sa isang taong tulad niya? Si Suya naman ay nagsalita, huwag kang makialam sa aming mga usapin. Dagdag pa ng bida, Senior Marshal Brother, alam mo ba ang pariralang pag-ibig sa unang tingin? Galit na ang taong ito. Tumahimik ka. Wala kang karapatang sumabat kapag ako ay nakikipag-usap sa aking junior marshal sister. Hirit pa ng taong ito. Ang basura ay basura pa rin. Noong ako ay nasa edad mo, naabot ko na ang Chi Moving Realm, at ikaw ay nakarating lamang sa ikatlong yugto ng Chi Refining Realm. Ngayon, ako ay nasa rurok ng Separation Reunion Realm. Ang pagkakaiba sa pagitan natin ay dalawang mas malalaking realm at anim na mas maliliit na realm, at nangangahas kang ihambing ang iyong sarili sa akin. Ang bida ay sumagot ng nakangiti. Kung gayon, maghintay na lamang tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Si Suyan ay sumingit sa pagitan ng dalawa. Jia Hongchen, umalis ka sa aking harapan. Dahil sa enforcement hall, siya ay nagtamo ng mga kritikal na pinsala. Kailangan kong pagalingin ang kanyang mga sugat. Walang sinuman ang aalis dito ngayon. Mga disciple ng Enforcement Hall, pakinggan ninyo ako. Kahit sino ang sumubok na umalis, mayroon kayong pahintulot ko na patayin sila. Junior Marshal Sister, alam ko na hindi ako ang iyong katapat. Ngunit kung nais mong dumaan dito, kailangan mong gawin ito sa pamamagitan ng paglakad sa aking bangkay. Konseho ng mga elder. Ipinakita ang mga matatandang elder. Ipinaliwanag ni Sumo. Iyan ang nagtatapos sa aking ulat sa mga elder. Ang nangyari at ang dahilan kung bakit ito nangyari ay ayon sa aking sinabi. Ako ay nagsasabi lamang ng katotohanan. Siya ay sumagot na may maluha-luhang mga mata. Hindi. Ang Yang Kai na iyon ay mayroong isang kayamanan na nakalusot sa cloud with chainmail at nais na gumawa ng pagpatay. Ikaw ay nagsisinungaling. Ngunit iyon ang katotohanan. Ikaw ay gumawa ng kwento at ikaw ay isang piraso ng basura na nagtangkang magpakalat ng kasinungalingan. Hindi mo na kinakailangan ng script upang magsinungaling. Tama na. Ito ang unang elder. Kami ay tapos na sa pagtatanong. Ano ang inyong mga opinyon tungkol dito? Ano ang ibig mong sabihin sa kung ano ang aming mga opinyon? Hindi ba halata ang katotohanan? Ito ay isang simpleng sparring lamang sa pagitan ng mga kabataan. Hayaan nating tapusin nila ito sa kanilang sarili. Bakit kinakailangang dalhin pa ito sa konseho? Ito ang pangalawang elder. Pangalawang pinakamatandang marshal brother, hindi iyan ganap na tama. Matapos simulan ni Yang Kai ang laban, ang puso ng bagay na ito ay nagbago. Paano ito nagbago? Si Wei Zuang ay natalo dahil sa kakulangan ng lakas sa harapan ng napakaraming tao. Sino ang kanyang sisihin? Ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon.
Si Yang Kai ay gumamit ng isang sandata at nakalusot sa cloud with chainmail ni Wei Zuang, kaya siya ay dapat na tumanggap ng parusa. Ang tuntunin ng sekta ay malinaw. Walang mga sandata ang pinapayagan kapag ang mga disciple ay nag-e-sparing. At iyan ay tama. Noong sina Wei Zuang at Sumo ay nag-e-sparing, hindi ba siya ay nakasuot ng isang defensive treasure? At hindi ba ito ay paglabag sa tuntunin ng sekta? Kung gayon, paano natin haharapin yun? Pagdating sa pagkawala ng spar, maaari lamang sisihin ni Sumo ang kanyang sariling kakulangan. Gayunpaman, pagdating sa bagay na ito ng Wei Zuang na gumagamit ng isang treasure upang ipahiya ang aking apo. Pinakamatandang martial brother, sa tingin mo ba ako ay isang taong madaling ipagwalang bahala? Mangyaring huwag kayong magalit, pangalawang junior martial brother. Ako nga ang nagbigay sa kanya ng defensive treasure. Ngunit hindi ko inaasahan na gagamitin niya ang treasure upang makipag-spar sa iba. Ang isang ito ay nagsalita ng nakangiti. Junior Martial Brother Su, ito ay aking kasalanan sa pagkakataong ito. Umaasa ako na tatanggapin mo ang aking paghingi ng tawad, at hindi mo na ako hahabulin pa sa bagay na ito. Ang reaksyon ni Sumo. Anong tuso na bata? Hindi ko na siya maaaring habulin para dito kung siya ay humingi na ng tawad para dito. Si Wei Zuang ay nakagawa ng isang mali, ngunit si Yang Kai ay nakagawa ng isang mas malaking mali. Mas malaki ang paggamit ng isang sandata, halos napatay niya si Wei Zuang. Kung hindi natin siya parurusahan ng husto bilang babala sa iba, ito ay makakaapekto ng masama sa sekta. Totoo. Bakit kapag si Wei Zuang ay pinatawad ng basta-basta sa pamamagitan ng paghingi ng tawad kapag siya ay lumabag sa tuntunin ng sekta, ngunit si Yang Kai ay kailangang parusahan ng husto? Hindi yan ganap na tama. Ang krimen na nagawa ni Yang Kai ay hindi maaaring ihambing sa kay Wei Zuang. Maaaring ituring ni Wei Zuang na self-defense. Nais ni Yang Kai na gumawa ng pagpatay. Naniniwala ako na maaari ninyong makilala kung alin ang mas seryosong krimen. Kung gayon, nais kong itanong kung bakit hindi nakahanap ang enforcement hall ng anumang sandata nang hanapin ninyo ang kanyang katawan. Ika-4 na junior brother, mayroon ka bang anumang iuulat bilang pinuno ng enforcement hall? Bagamat wala kaming nakita, maraming saksi ang nakakita kay Yang Kai na may hawak na madugong talam. Walang gawa-gawa sa claim na ito. Naglabas siya ng isang talam aura. Kung ganoon, ang nasa kamay ko ba ay itinuturing na isang sandata? Ikaw ay nagbibiro yata. Tanging ang mga nakarating sa True Element Realm ang makapagpapalitaw ng isang bagay na ganoon kakapal. Si Yang Kai ay nasa ikatlong yugto lamang ng Chirify ng Realm. Paano magiging posible para sa kanya na magkaroon ng ganoong kakayahan? Tuldok, hindi ko sinabi na naabot na niya ang ganoong yugto, ngunit nakalimutan na ba ninyo na mayroong isang bagay na tinatawag na martial art? Walang ganap sa mundong ito. Ang masasabi ko lamang ay ang aking mga martial sibling dito ay nanatili sa loob ng Lingxiao sect sa napakatagal na panahon at labis na nahuhumaling sa kapangyarihan. Hindi na kayo nakakasabay sa mga panahon. Pangalawang junior brother, kinakailangan bang protektahan mo si Yang Kai kahit na mag-isa ka? At paano kung gawin ko yon? Ang alinman kina Yang Kai at Wei Zuang ay parehong pinarusahan sa parehong pamantayan, o pareho silang pinawalang sala sa anumang pagkakamali. Pangalawang senior brother, ika-4 na brother, nang ihiwalay ng sect leader ang kanyang sarili, ibinigay niya sa iyo ang enforcement hall upang pamunuan. At sa mga nakaraang taon, ang lahat ng nagawa ng enforcement hall ay ang gamitin ang kapangyarihan ito upang sugpuin ang mga sumasalungat sa kanila o tumulong sa iba na makakuha ng higit na impluwensya at kapangyarihan. Iuulat ko ito sa sect leader bukas upang alisin ang enforcement hall ng buo. At ano kaya ang mangyayari kung ako mismo ang magpumilit na tuluyan ng patalsikan si Yang Kai mula sa ating Lingxiao sect? Talaga bang nangangahas kang gawin yan? Mayroon pong mahalagang bagay na nais ipagbigay alam ang abang disipulong ito sa inyo. Pumasok at sabihin ang iyong balita.
Ipagbigay alam ko po na mayroong walang galang na sum-ira sa mismong kulungan ng Enforcement Hall, at sa kanilang ginawa, matagumpay nilang nailigtas sina Yang Kai, Li Yuntian, at ang iba pang mga kasamahan na nakulong dahil sa paggawa ng kaguluhan. Sa kasalukuyan, sila ay nagtutunggalian at naghaharap kay Senior Marshal Brother Ji Hongchen sa mismong pintuan ng kulungan. Sino kaya ang mayroong napakalakas na loob at kapangahasan na sumugod pa sa ating kulungan upang iligtas ang mga kriminal na ito? Nang marinig ito, napaisip ng malalim ang dalawang matanda. Sila ay nagkatinginan sa isa't isa, tila nagtatanungan sa kanilang mga isipan. Iyon ay walang iba kundi si Su Yan, ang ating iginagalang na Senior Marshal Sister Su. Ang batang babaeng iyon. Hindi ba niya lubos na nauunawaan ang implikasyon at bigat ng kanyang mga ginawa? Tunay ngang isang napakalaking kapangahasan. Pangalawang junior brother, ano ang nararapat nating gawin hinggil sa sitwasyon ni Yang Kai? Pinakamatandang senior brother, gawin mo ang nararapat na iyong kinakailangan at naaayon sa iyong kagustuhan. Hoy, matandang lalaki, anong klaseng pagtawag iyan sa akin? Mahal na lolo. Hindi mo po ito maaaring gawin. Si Senior Marshal Brother Yang po ang nagligtas ng aking buhay, at kung hindi ko siya tutulungan sa kanyang oras ng pangangailangan, ako ay magiging isang taong walang utang na loob. Tumahimik ka at huwag nang sumabat pa. Kayong magkapatid ay ginapos ang aking mga kamay, kaya paano ko ngayon mapoprotektahan si Yang Kai sa kapahamakan? Kung gayon, napagdesisyonan na naming lahat. Ang disciple on trial na si Yang Kai ay paulit-ulit na lumabag sa mga alituntunin at patakaran ng ating sekta. Kaya naman, nararapat lamang na ibalik siya ng enforcement hall sa madilim na kulungan. At para naman kay Su Yan, pagbibigyan ko siya at palalayain dahil pa lamang sa kanyang murang edad at dahil ito ang kanyang unang pagsuway sa ating mga patakaran. Sa puntong ito, dumating si Manager Meng sa kanilang pagpupulong. Nakikita ko kayong mga nakatatanda ay tunay ngang mga kahangahangang nilalang. Lumapit si Manager Meng sa kanilang importanteng pagtitipon. Manager Meng, ano ang iyong pakay at bakit ka naparito sa bulwagan ng mga nakatatanda, Manager Meng? Ako ay magiging direkta sa puntong ito. Narito ako upang magsumamo at humingi ng awa para sa kapakanan ni Yang Kai. Manager Meng, ito ang sagradong bulwagan ng mga nakatatanda ng Lingxiao sect. Kung walang pahintulot mula sa isang nakatatanda, walang sino man ang pinahihintulutang pumasok. Kaya naman, ipinapayo ko sa iyo na bumalik na sa iyong pinanggalingan. Nagulat ang lahat sa kanyang biglaang paglitaw. Bigla na lamang naglaho si Manager Meng sa kanilang harapan. Sa isang iglap, nakaupo na si Manager Meng sa mismong upuan ng sect leader. Nang lumingon ang mga matatanda upang makita ang kanyang ginawa, sabay-sabay nilang nasambit ang kanilang pagkabigla. Kayong mga walang galang, iyan ang sagradong upuan ng sect leader. Si Manager Meng ay nanatiling kalmado at hindi nagpaapekto sa kanilang reaksyon. Habang may kinukuha ito mula sa loob ng kanyang damit. Huwag kayong magpadala sa inyong galit. Narito lamang ako upang ihatid ang isang mahalagang mensahe mula sa inyong sect leader. Kung hindi kayo naniniwala sa aking mga sinasabi, masdan ninyo ito. Iyan ang jade ng sect leader. Nakikita ko na kinikilala ninyong lahat ang kanyang pag-aari. Ayon sa inyong sect leader, ang isyong ito ay dapat na pagtakpan at bigyan ng kaunting pansin, at dapat nating tiyakin na ang pagkakaisa ay mananatiling pinakamahalaga sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang laban na ito ay sa pagitan lamang ng mga kabataan, kaya bakit kayong mga matatanda ay nakikialam sa kanilang mga personal na usapin? Nasaan na ang inyong dangal at integridad? Ang sect leader. Sinabi ba talaga iyon ng sect leader? Ang inyong sect leader ay sinabi lamang ang unang bahagi ng mensahe, ang pangalawang bahagi ay nagmula mismo sa akin. At ngayon na si Yang Kai ay matagumpay na naabot ang Chi-Refine ng realm, nararapat lamang na itaas siya sa isang normal na disipulo. Hindi maganda sa paningin na patuloy siyang mananatili bilang isang disciple on trial. At ito,
Ito rin ba ay nagmula sa iyo? Huwag kayong mag-alala, ang mensaheng ito ay nagmula sa inyong sect leader. Naipasa ko na ang mahalagang mensahe. Gawin ninyo ang nararapat na inyong kinakailangan. Si Yang Kai na ito ay tila mayroong labis na impluensya. Pinakamatandang martial brother, mayroong isang bagay na hindi tama sa sitwasyon. Para gambolain ang sect leader sa isang napakaliit na bagay, mayroon bang kakaiba sa usaping ito? O marahil ginagamit ito ng sect leader bilang isang pagkakataon upang ipaalam sa atin na patuloy pa rin siyang nagbabantay at nagmamatsyag sa Lingxiao sect. Anuman ang mangyari, kailangan nating maging maingat sa ating mga aksyon mula sa puntong ito. Ngunit ano kaya ang iniisip ng sect leader? Mayroon lamang isang araw sa kalangitan, at ang mga magsasaka ay naglilingkod lamang sa isang Panginoon. Hindi maaaring magpatuloy ang Lingxiao sect sa ganitong kalagayan. Kailangan natin ng isang taong mamumuno at gagabay sa atin. Tunay nga, ngunit dapat muna nating subukan ang tubig bago tayo tuluyang sumulong. Hindi ba sinabi ng sect leader na dapat itaas si Yang Kai sa katayuan ng isang normal na disipulo? Mayroong isang bagay na maaari nating gawin tungkol doon. Ang grupo ng ating bida ay hindi pa rin makaalis sa kanilang kinalalagyan habang sila ay napapalibutan na ng napakaraming disipulo. Ang isa sa mga ito ay tumatawa ng nakakaloko at may masamang balak. Nagmasid-masid ang ating bida sa kanyang paligid, naghahanap ng posibleng takas. Senior Marshal Brother Gia, mayroon akong masamang balita na dapat mong malaman. Naabot na ng Council of Elders ang kanilang pinal na paghuhukom, sila ay tuluyan ng pakakawalan. Ano ang iyong sinasabi, Senior Marshal? Brother, dahil malinaw na ang desisyon ng mga nakatatanda, ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa usaping ito ay dapat na itigil kaagad, at walang sinuman ang papayag ang ituloy ang usaping ito. Ang tanging kailangan ko lamang ay gumawa siya ng isang hakbang, at wala nang magiging problema para sa akin na tuluyan ng alisin si Yang Kai sa ating sekta, ngunit ngayon. Ang Council of Elders ay tunay ngang isang sakit ng ulo. Pakawalan ninyo sila, makikita ang labis na saya at kagalakan sa mukha ng ating bida. Ganun na rin ang kanyang dalawang kasama na naghihintay ng kanilang kalayaan. Sa sumunod na araw, sobrang sakit ng aking katawan. Ang buong katawan ko ay punong-puno ng sakit. Nasaan ba ako ngayon? Mayroong kumakatok sa pinto. Senior Brother Yang. Halika, tulungan kita na bumangon. Kumusta ang iyong pakiramdam? Ayos lang ako. Sa pangkalahatan, magiging maayos ang aking katawan, ang kailangan ko lamang ay magpahinga ng ilang araw. Sa pagkakataong ito, ikaw na naman ang nagligtas sa aking buhay. Ako, si Sumo, ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Huwag kang mag-alala tungkol doon, hindi yun isang malaking bagay. Paano ko magagawa yun? Narito ang mga tableta na ibinigay sa iyo ng aking matandang lalaki upang tulungan ka sa iyong paggaling at pagpapagaling, at mayroon ding ilan para sa iyong pagsasanay. Huwag kang tumanggi, dapat mo itong tanggapin. Kung gayon, pakiusap, pasalamatan mo ang pangalawang nakatatanda sa aking ngalan. Kumusta naman si Senior Marshal Sister Su Yan? Ang mga tsismis tungkol sa malapit na ugnayan sa pagitan ninyong dalawa ay kumalat na sa buong sekta. Hinga, Senior Yang Kai. Kailangan mong magsaya at maging positibo dahil marami pang mga pagkakataon kung saan patuloy na dumadaloy ang ilog habang ang mga bulaklak ay nahuhulog sa rumaragasang tubig nito. Nasaan siya ngayon? Bumalik na siya sa Heifeng Marketplace pagkatapos niyang ayusin ka rito at tiyakin na ikaw ay ligtas. May sinabi ba siya sa iyo nang siya ay umalis? Wala siyang sinabi. Hindi ko akalain na magiging malaya siya sa kanyang espiritu. Hindi man lang siya nagpaliwanag sa sinuman tungkol sa kanyang mga aksyon, kahit na tungkol ito sa kanyang reputasyon. Tunay nga, siya ay isang taong hinahayaan ang kanyang mga gawa na magsalita para sa kanyang sarili. Kami ay aalis na. Magpahinga kang mabuti at magpagaling. Habang nagpapahinga ang ating bida, naiisip niya ang mga nangyaring laban at pagsubok.
kung paano siya tinatamaan ng kanyang mga kalaban at kung paano siya nagdurusa. Nakaraan na ang lahat ng ito, kaya walang magagawa kahit gaano ko pa ito isipin. Dahil nagdala si Sumo ng napakaraming tableta, dapat kong tingnan ang mga ito at suriin ang kanilang mga benepisyo. Hindi nakatiis ang ating bida at nagawa pa rin niyang magsanay upang maging mas malakas. Kakaiba ito. Ang ilan sa mga bisa ng mga tableta ay hindi nasipsip sa aking meridian, ngunit sa halip ay nasipsip ng nagbabantang gininto ang katawan. Gaya nga ng aking inaasahan, ang nagbabantang gininto ang katawan ay maaaring sumipsip ng bisa ng mga normal na gamot. Patuloy siya sa pag-inom ng mga tableta upang mapabilis ang kanyang paggaling. Marami na akong nakain na tableta. Habang ang mga tabletang ito ay nasa antas lamang ng mortal, ngunit kung lohikal na iisipin, hindi dapat kayanin ng aking katawan ang ganitong karaming tableta. Maaari ba ito? Nagpatuloy siya sa pag-inom ng mga tableta nang walang pag-aalinlangan. Habang nakakalat ang mga bateng walang laman sa kanyang paligid. Narito na, habang may umiikot na madilim at gininto ang enerhiya sa loob ng tiyan ng ating bida. Gaya ng aking inaasahan, habang hindi kayang sipsipin ng truyang mnemonic ang bisa ng mga tableta. Kaya naman ito nang nagbabantang gininto ang katawan. Ang aura ng gininto ang katawan ay nagsimulang lumabas at bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa katunayan, kayang sipsipin ng nagbabantang gininto ang katawan ang enerhiya na hindi kayang gawin ng truyang mnemonic. Ngunit mayroon pa ring ilang mga bagay na hindi ko lubos na maintindihan. Mayroong kulang pa rin. Kulang ito sa isang laban. Sa bagay na iyan, nasaan kaya si Sumo? Nasa labas ba siya? Mabuti, maaari kaming mag-spar upang masanay. Sumo, halika, makipag-spar ka sa akin upang mapahusay ko ang aking mga kasanayan. Natigilan ang ating bida nang bigla siyang pumasok sa silid. Bigla na lamang humarap si Suyan sa kanya, at nakita niya sa kanyang isipan ang kanyang reaksyon habang siya ay namumula. Oh damn, bakit wala si Sumo sa silid na ito? Bakit si Senior Marshal Sister Suyan ang naririto? Makikita ang kanyang pagkabigla at pagtataka. Senior Marshal Sister, yung lisik ang mga mata ni Suyan na nagpapahiwatig ng kanyang galit. Na parang siya ang hari ng kadiliman. Makikita ko lamang ang kanyang mga mata habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto. Hindi ito maganda. Biglang napa-atras ang ating bida at dumistansya siya sa pinto upang makalayo. Ngunit bigla siyang napahinto sa kanyang pagtakbo. Ang nakakakilabot at nakamamatay na intensyon ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nang bigla na lamang nasa kanyang likuran si Suyan na nagbabanta sa kanyang buhay. Biglang dumistansya ang ating bida upang makalayo sa kanyang panganib. Senior Marshal Sister. Hindi ito katulad ng iyong iniisip. Ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Ang indomitable golden body ay nag-apoy sa aking willpower at lakas ng loob. Tila ako ay nagkamali sa aking mga ginawa. At gusto mo akong haminin. Kung gayon, pagbibigyan kita. Si Suyan ay gumawa ng isang pag-atake. Papalapit ito sa ating bida nang may kabilisang hindi niya inaasahan. Ito ay may hugis ng isang bulaklak na naglalaman ng yelo. Susuntukan ito ng ating bida upang maprotektahan ang kanyang sarili. Nabasag ang hugis bulaklak na yelo sa kanyang kamao. Ngunit kinontrol ni Suyan ang mga basag-basag na yelo at ginamit ang mga ito upang atakihin ang ating bida. Mabilis na umilag ang ating bida upang maiwasan ang mga atake. Kahit na nahihirapan siya sa kanyang paggalaw dahil sa kanyang mga sugat. Ang aking kapangyarihan ay nagiging mas malakas at mas matindi. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa aking pamamaraan. Mabilis na lumapit si Suyan sa ating bida upang tapusin ang laban. Nang lumapat ang kanyang mga daliri, ang yelo ay nagsimulang kumalat sa parte ng katawan ng ating bida. Napahawak siya sa kanyang balikat dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang kinakain ng yelo at nilalamon ang kanyang katawan.
Nag-ipon siya ng kanyang chi sa kanyang daliri at itinuon ito sa nagyayelong parte ng kanyang katawan. Naging epektibo naman ang kanyang ginawa at napigilan niya ang pagkalat ng yelo. Ngunit paglingon niya, nakalutang si Suyan sa ere habang napapalibutan siya ng mga tipak-tipak na yelo na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Nararamdaman ko na wala siyang intensyon na patayin ako sa kanyang mga pamamaraan. Mukhang gusto niya lamang akong turuan ng isang aral at pahalagahan ang aking mga ginagawa. Perpekto, maaari kong gamitin ang laban na ito upang lubos na maunawaan kung ano ang aking natutunan at kung paano ko ito mapapahusay. Ang kalaban na ito ay mas mahusay kaysa kay Sumo ng 100 beses. Grak, boom. Anong nangyayari sa labas? Ano ang tinitingnan ninyong lahat? Biglaang ang Su family at nagulat sa kanilang nakita. Nakikita ko na, ito ang hindi maunawaang pag-unawa na hindi nagmumula sa simpleng paggamit ng mga tableta. Natikman ng ating bida ang isang malakas na uppercut. Ow! May ginawa ba si Senior Yang upang galitin siya at magalit sa kanya? Ito ba ay isang paghihiganti para sa mga ginawa niya ilang araw na ang nakalipas at nagdulot ng kanyang pagkakulong? Dapat ito ay paghihiganti. Kung hindi, bakit kaya siya aatakehin ng Senior Marshal Sister ng ganito sa kabila ng kanyang mabait na ugali? Si Senior Yang ay labis na kaawa-awa, ang Senior Marshal Sister ay napakasakit at walang awa sa kanyang mga atake. Kasalanan niya ang pagtingin sa akin muna nang walang pahintulot. Kaya, sa kanilang loika, ako ay nagiging masyadong maliit at hindi makatarungan sa aking mga aksyon. Nakatikim din siya ng isang malakas na palm strike sa kanyang mukha na nagdulot ng kanyang pagkahilo. Huwag kang lumaban at magpumiglas. Tumutok ka sa pag-unawa at pagpapahusay ng iyong mga kasanayan. Sinusubukan pa rin ng batang ito na umunawa at matuto. Ito ba ay isang martial art na kanyang pinag-aaralan? O ito ba ay isang pagsubok sa kanyang mental state at lakas ng loob? Kaya niyang pumasok sa gayong realm kapag ang kanyang kapangyarihan ay nasa mababang antas pa lamang, ito ay walang alinlangan na isang himala at isang pambihirang talento. Kung nagtagumpay siya sa pagkamit ng pag-unawang iyon, kung gayon ang kanyang mga nagawa sa hinaharap ay magiging pambihira at kahanga-hanga. Matanda, lolo, kung patuloy siyang aatakehin ng nakatatandang kapatid na babae ng ganito, mamamatay si Senior Yang sa kanyang mga atake. Alam ni Little Yan kung paano limitahan ang kanyang sarili at kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Walang nakamamatay na intensyon sa kanyang mga pamamaraan, kaya hindi niya habol ang buhay ni Yang Kai. Ngunit kakaiba ito, bakit kaya siya aatakehin ni Little Yan nang walang dahilan at walang pagpapaliwanag? Patuloy na nakakatanggap ng mga pag-atake ang ating bida mula kay Suyan. Nag-ikot-ikot siya sa ere upang maiwasan ang kanyang mga atake. Nakatayo siyang bumagsak sa lupa at naghanda para sa susunod na atake. Si Suyan ay nanatiling relax at kalmado habang nakalutang sa ere. Nababalutan siya ng mga tipak-tipak na yelo na nagbibigay sa kanya ng proteksyon at kapangyarihan. Habang nakatayo ang ating bida, bigla siyang kinapitan ng yelo at hindi siya makagalaw. Sa isang iglap, naging yelo ang ating bida at hindi siya makatakas. Bumaba na si Suyan mula sa ere at naglakad papunta sa kanyang silid. Bantayan ninyo siya at huwag siyang pabayaan. Ang sandali na makalaya siya sa yelo na iyon ay ang sandali na siya ay magtatagumpay sa kanyang pagsasanay. Bantayan ninyo siya, ngunit hindi ba yun ginagawa siyang isang frozen zombie at hindi na siya makakagalaw? 3 araw na ang nakalipas mula nang siya ay nagyelo. Ngunit nananatili pa rin siyang nakakulong sa yelo at hindi siya makatakas. Habang nakabantay si Sumo sa kanya, may napansin siyang kakaiba sa yelo na bumabalot sa kanyang katawan. Nakita niya ang ating bida habang nasa loob ng yelo na nagsisimulang gumalaw. Nag-crack ang mga yelo sa kanyang paligid. Si Senior Yang ay nakakawala na sa kanyang pagkakakulong. Sumabog na ang yelo na bumabalot sa ating bida at siya ay tuluyan ng nakalaya.
Sa wakas, nakakuha na rin ako ng ilang pag-unawa sa isang martial art para sa nagbabantang ginintuang katawan. Ang aking kapangyarihan ay maaaring tumaas ng labis, ngunit kapag ako lamang ay nasa dehado at nanganganib. Sa kasong iyon, tatawagan ko itong unbending pride upang ipakita ang aking determinasyon at lakas ng loob. Mayroon pa ring ilang mga lihim na hindi ko kayang makita at maunawaan na nakatago sa loob ng nagbabantang ginintuang katawan. Nakakahiya na hindi ko pa ito lubos na nauunawaan. Senior Yang, ayos ka lang ba at hindi ka nasaktan? Ako, napakagaling ko at wala akong nararamdamang sakit. Kahit ang mga sugat na aking naranasan ilang araw na ang nakalipas ay ganap na gumaling at nawala. Mabuti naman kung ganun at ako ay nagagalak na ikaw ay ligtas. Ngunit dapat kang magsuot ng ilang damit upang takpan ang iyong katawan, o aatakehin ka muli ng aking kapatid kung makita kanyang walang damit. Senior Yang, bakit kaya gusto akong atakehin ng aking kapatid at saktan ako ng ganito? Tungkol doon, mayroong ilang mga dahilan kung bakit niya ginawa iyon sa iyo. Sa pamamagitan ng paraan, naghanap ba si Wei Zhuang ng laban sa iyo muli upang maghiganti? Nakaraan na ang usaping iyon at hindi na ito mahalaga. Sa loob ng sekta, mula sa mga nakatatanda hanggang sa mga disipulo na tulad namin, walang sinuman ang maaaring ituloy ang usaping iyon at magdulot ng gulo. Ito ay salamat sa pagsisikap ng pangalawang nakatatanda na nagawa niyang ayusin ang sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagsisikap ng aking lolo ang nagligtas sa amin at nagbigay sa amin ng kalayaan. Ito ay si Manager Meng mula sa Contribution Hall na tumulong sa amin. Matandang Meng, dinala niya ang jade ng sect leader at ipinakita ito sa lahat, at dinala pa ang utos ng sect leader upang ipatupad ang kanyang mga plano. Iyon lamang ang naging dahilan upang matakpan ang usaping ito at hindi na ito pag-usapan pa. Ang pinagmulan ni Manager Meng ay isang misteryo at walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Sinabi pa ng aking matandang lalaki na ang kanyang kapangyarihan ay hindi masukat at hindi natin kayang pantayan. Ang tanging bagay lamang ay hindi namin alam kung bakit siya makikialam sa usaping ito, at na mayroon siyang ilang relasyon sa sect leader na hindi natin alam. Dapat mayroong gustong mangyari si Matandang Meng kung gumugol siya ng labis na pagsisikap na tulad nito upang tulungan kami. Ngunit totoo rin na tinulungan niya kami at binigyan niya kami ng kalayaan. Dapat kaming magpasalamat sa kanya at tingnan kung ano ang kanyang gusto at kung paano namin siya matutulungan. Tama ang iyong sinabi, Senior Brother. Kami ay naghihintay sa iyong pagdating upang sabay-sabay tayong makapaglakbay patungo sa ating destinasyon. Kung gayon, huwag na nating patagilan pa at tayo na'y magsimula sa ating paglalakbay. Sila ay nakarating sa bulwagan ng kontribusyon, kung saan nagaganap ang mga pagpupulong at pagbibigay ng mga gantimpala. Habang siya ay nakaupo, si Manager Meng ay nagsalita ng may pagtataka. Kayo ba ay narito upang ako'y pasalamatan sa aking mga nagawang tulong? Sabay na tumugon ang dalawa, oo, kami ay, na nagpapahiwatig ng kanilang pagpapasalamat. Kung gayon, sapat na ang mga pagbati at maliliit na usapan. Maliban kay Lil Yang, ang iba ay maaari nang lumisan mula sa bulwagang ito. Sa loob ng bulwagan ng kontribusyon, nagkaroon ng pag-uusap. Ngayon ay nauunawaan ko na. Ang tanging dahilan kung bakit tinulungan tayo ni Manager Meng ay dahil lamang sa presensya at impluwensya ni Senior Brother Yang. Manager Meng, ako ay magiging direkta sa aking tanong. Ano ba ang iyong tunay na nais mula sa akin? Ano sa iyong palagay ang aking maaaring naisin mula sa iyo? Sa kasamaang palad, iyan ay hindi ko batid. Sa kanyang isipan ay naglaro ang mga salitang, kung iyan ay aking nalalaman, ako ba ay naririto at nagtatanong tungkol dito? Si Manager Meng ay nagsalita, kung gayon, hayaan mong ako naman ang magtanong sa iyo ng isang katanungan. Ang bida ay tumugon naman, ano ang iyong itatanong? Sa isang mahinang tinig, sinabi ni Manager Meng, ikaw ba ay isa pa ring birhen, o hindi na?
Ang bida ay nagulat at nagtanong, ano ba talaga ang iyong nais? Lil Yang, ikaw ay isang taong marunong tumano ng utang na loob sa mga taong tumulong sa iyo. Hindi ako ganoon, hindi ako ganoon. Ang aking tanging nais ay tulungan mo ako sa isang partikular na bagay. Hindi ako tutulong sa anumang bagay. Lil Yang, hindi ka dapat maging ganyan. Ako ay nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan. Paano mo ito nagagawa sa akin ngayon? Ikaw na matandang hanggal. Kung ikaw ay manggahas na gumawa ng anumang bagay na hindi maganda sa akin, ako ay magpapakamatay kasama ka. Ano ba talaga ang iyong tunay na nais? Ang dalawa ay natigilan sa kanilang pagtatalo. Habang si Manager Meng ay nakatitig lamang sa bida, na tila may malalim na iniisip. Hindi ito ang iyong iniisip. Bakit ang dumi-dumi ng iyong isipan? Ngunit, kailangan mong sabihin sa akin ang katotohanan. Wala ka bang ginawa? Ubu. Sa ibang babae, ito ay lubhang mahalaga. Ang bida ay napakamot na lamang ng kanyang ulo. Hindi po. Napakagaling. Ako ay labis na nagulat at humanga sa iyong pagiging tapat. Ibig sabihin ba nito na ako ay maaaring makatulong sa iyong problema? Kung hindi mo ito kayang gawin, walang ibang makakagawa nito sa buong mundo. Ikaw ay pumasa sa aking pagsubok. Ibig mo bang sabihin na mayroon pang ibang tao na kailangan kong mapabilib? Siya ay nangangailangan ng iyong paghanga at pagpapasaya. Ilang buwan na ang nakalipas, mayroon akong natagpo ang ibang tao na nakatugon sa mga pamantayan. Gayunpaman, siya ay tumanggi sa alok, kaya wala akong nagawa kundi ang sumuko na lamang. Ako ay magdadala sa iyo sa kanya. Kung siya ay sang-ayon sa iyong presensya, kung gayon ay maayos ang lahat. Kung siya naman ay hindi sang-ayon. Hayes, bakit tayo naririto sa Kunlong Ravine? Tumingin ka sa dako roon. Ang bida ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Si Sia ay ipinakita mula sa malayo, na naghihintay sa kanila. Ang taong nais mong aking tulungan ay siya. Tama ang iyong hinala. Kung gayon, ako ay handang tumulong sa kanya. Nang ang bida ay makalapit na. Si Sia ay napalingon sa kanilang direksyon. Ang dalawa ay nagkaharap na. Ang bida ay nagsalita, Senior Marshal Sister Sia, bakit ka naririto sa lugar na ito? Habang si Sia ay namumula ang mukha at sumagot, Ako ay naririto lamang upang bantayan ang iyong mga prutas. Ikaw ay hindi dumating nitong mga nakaraang araw, kaya ako ay natakot na may ibang pumitas ng mga ito. Ang mga puno ng bida ay ipinakita sa kanilang kinaroroonan. Sinabi pa ni Sia, ito ang iyong mga prutas. Ako ay gumawa ng mga pills mula sa mga ito. Siya ay naglabas ng isang bote na naglalaman ng mga pills. Siya ay nakangiti habang sa kanyang isipan ay naglalaro ang mga salitang, alam ni Senior Marshal Sister na ako ay nagsasanay dito, kung hindi, paano siya mapupunta rito upang bantayan ang 3 puno ng young fruit? Ang taong lumitaw noong gabing iyon ay siya talaga. Ang bida ay nagsalita ng may kasiyahan, maraming salamat sa iyong pag-aalaga. Si Manager Meng ay sumingit sa kanilang usapan, Ang dalawa ay namumula ang kanilang mga mukha. Si Sia ay nahihiyang nagsabi, Master. Dagdag pa ni Manager Meng, ito ang aking disipulo. Ano ba ang iyong nais gawin? Ang bida ay sumagot, ano ang nais kong gawin? Hindi ba't pinapunta mo ako rito upang tulungan siya? Si Manager Meng ay nagtanong, siya ba ay ayos sa iyo? Habang si Sia ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Sige na nga. Kayo ay nauubusan na ng oras kaya siya na nga ang iyong makakasama. Sa isipan ng bida ay naglalaro ang mga tanong, ano ba ang nangyayari dito? Sabi ni Manager Meng sa ating bida, Yang Kai, alam mo ba na ang ilang tao sa mundong ito ay ipinanganak na may kakaibang katangian na hindi karaniwan sa iba? Ang mga taong ito ay may mga kakayahan na hindi kayang abutin ng karamihan. Ang bida ay tumugon, huwag mong sabihing si Senior Marshal Sister Sia. Kaagad naman itong kinumpirma ni Manager Meng, tama ang iyong hinala.
Ang katawan ni Ning Xiang ay kakaiba sa iba. Ang mga may natatanging katawan ay napakabihira. Sila ay bihira na halos walang isa man sa 1,000,000 ang nagtataglay nito. Maaari kang ituring na napakaswerte na nakatagpo ka ng isa. Ang bida ay nagtanong, kung gayon, anong uri ng katawan ang kanyang taglay? Sabi ni Manager Meng, disipulo, ang mga prutas sa puno ay hinog na sa tamang panahon. Pumunta ka at pumitas ng mga ito. Si Sia ay dahan-daang lumapit sa puno. Agad siyang pumitas ng mga prutas mula sa puno. Habang hawak-hawak niya ang mga prutas sa kanyang mga kamay. Ang mga ito ay naglalabas ng isang kakaibang aura. Ang mga prutas ay dahan-daang naging abo. Ang mga abo ay tinangay ng hangin. Habang sa bangin, ang aura ay nagmumula. Napatungo kay Sia. Habang kinokontrol niya ang aura, pinagpatong niya ang kanyang dalawang kamay. At may nabuo sa kanyang mga kamay. Ito ay ang lahat ng ito ay ginawa sa ganitong paraan. Ibinigay niya ang bagay na nabuo sa ating bida. Narito, wika ng bida, kung ikaw ay magpapakadalubhasa sa alchemy, ang Medicine King Valley ay malulugi sa iyong galing. Ang bida ay nagtanong, kung gayon, anong uri ng katawan ito? Sumagot naman si Manager Meng, ang Medicine Holy Body. Karagdagang tanong ng bida, ito ba ay may kinalaman sa alchemy? Mabilis na tugon ni Manager Meng, tama. Ang mga may ganitong katawan ay lumalabas lamang isang beses sa 1,000 taon. Ang mga nagtataglay ng Medicine Holy Body ay ang pinakamahusay na cauldron sa buong mundo. At sila ay hindi apektado ng lason ng pil kapag sila ay gumagamit ng mga ito. Ang iyong senior martial sister dito ay nagsimula lamang ng kanyang pagsasanay 5 taon na ang nakalipas, at siya ay nasa tuktok na ng Separation Reunion Realm. Kung hindi ko sinadyang pigilan ang kanyang kapangyarihan, siya ay nakalusot na sana at nakapasok sa True Element Realm. Sa isipan ng bida ay naglalaro ang mga salitang, 5 taon lamang. Tuktok ng Separation Reunion Realm. Kung siya ay hindi pinigilan, hindi ba't mas malakas siya kay Su Yan? Sa pagkakataong ito, si Ning Xiang ay papasok sa True Element Realm. Ngunit bago iyon, kailangan niyang i-distill ang solidified 9-yin element Du. Gayunpaman, hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Ang bida ay nagtanong na naman, kaya ba kailangan mo ang aking tulong? Ang solidified 9-yin element Du ay napakalaking tulong kapag pinapatatag niya ang kanyang true element. Kung hindi ko nais na i-distill niya ito, hindi ko sana pinigilan ang kanyang realm. Ang solidified 9-yin element Du ay may sariling isip, at tanging ang mga sinanay sa paggamit ng purong yang chi ang makakakontrol nito, kaya kita hinanap. Tanong na naman ng bida, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Manager Meng, bakit kailangan mong magtanong ng napakaraming tanong? Sasabihin ko sa iyo kapag dumating na ang tamang oras. Sa isipan ng bida ay naglalaro ang mga salitang, bakit kailangan mong magalit? Hindi na lamang ako magtatanong pa. Nasaan ang bagay na yon? Kailan tayo kikilos? Sagot ni Manager Meng, ito ay nasa loob ng Heifeng Mountains. May isang lugar, doon kung saan nagtitipon ang 9-yin. Sa ikapitong araw ng ikapitong buwan, ang yin chi ay magtitipon. Sa oras na iyon lamang lilito ang solidified 9-yin element Du, upang sipsipin ang yin chi mula sa langit at lupa. Mayroon na lamang halos 10 araw bago dumating ang ikapitong araw ng Hulyo. Wala na tayong gaanong oras na natitira. Kung wala kang gaanong ginagawa, nais kong pumunta na tayo roon. Kung mapalampas natin ang petsang iyon, kailangan nating maghintay muli sa susunod na taon. Ako ay handa anumang oras. Kung gayon, hanapin mo ako sa loob ng 2 araw. Sige, napagpasyahan akong gayon. Ang ating bida ay umalis na sa lugar na iyon. Disipulo, sigurado ka bang nais mong gawin ito? Ang tanging dahilan kung bakit binigyan ko siya ng 2 araw ay upang magkaroon ka ng sapat na oras upang pag-isipan ang mga bagay-bagay. Yes, kung hindi, ang batang iyon ay.
Si Sia ay namumula ang mukha at sumagot, wala iyon. Hindi ko siya kinasusuklaman. Lumipas ang 2 araw. Ang ating bida ay patuloy na nagsasanay sa loob ng kanyang silid. Nagawa kong magtipon ng 40 patak ng yang liquid, sa wakas ay mayroon na akong magagamit sa aking pagsasanay. Ika-4 na yugto ng Chirify ng Realm. Ang ipinang akong araw ay sumapit, sa labas ng Contribution Hall. Ang pinto ay biglang bumukas. Narito ka na, Junior Brother. Tanong ng bida, oo, nasaan si Manager Meng? Siya ay nagkaroon ng relapse mula sa kanyang mga lumang pinsala, kaya kinailangan niyang manatili upang magpagaling. Hindi siya makakasama sa atin. Maghintay na lamang kaya tayo sa kanya. Sa kanyang isipan ay naglalaro ang mga salitang, mukhang hindi nagsisinungaling si Senior Sister Sia. Ano kaya ang nangyari kay Manager Meng? Ang mukha ni Sia ay namumula habang ang kanyang mga mata ay naglilibot, sinabi niya, hindi na kailangang maghintay pa sa kanya. Alam ko kung nasaan ang lugar na iyon. Tayo ay nauubusan na ng oras, sinabi ng master na hindi na kailangang maghintay pa sa kanya. Ang ating bida ay nakatingin pa rin sa kanya ng may pagtataka. Sige na nga, ako ay may utang na loob sa iyo, Junior Brother. Ang dalawa ay nakasakay na sa isang kabayo. Habang si Manager Meng ay nakaupo sa kanyang lamesa. Lil Shang, kailan tayo aalis? Sa isang bahay. Habang si Jia ay nakaupo, may biglang pumasok sa silid. Senior Marshal Brother Jia, si Yang Kai ay umalis lamang sa Ling Xiao sect. Siya ba ay umalis ng mag-isa? Hindi. Siya ay umalis kasama ang isang disipulo na nagngangalang si Yaning Shang mula sa Shadow Division. Si Yaning Shang, alam ko na ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng sa akin, ngunit hindi pa rin siya isa sa mga core disciple. Siya ay kakaiba, upang sabihin ang totoo. Ngunit ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin upang makapaghiganti at patayin ang basurang iyon doon. Saan sila patungo? Sagot ng isang disipulo, hindi ko alam ang kanilang patutunguhan, ngunit mukhang sila ay nasa isang mahabang paglalakbay. Maghanap ng ilang martial sibling na mapagkakatiwalaan natin, at pinakamahusay kung ang kanilang kapangyarihan ay umabot na rin sa separation reunion stage. Papasamahin ko sila sa akin. Senior Marshal Brother, pagkatapos ng nangyari dati, iniutos na ng unang elder na walang sinuman ang dapat targetan si Yang Kai sa panahong ito. Nakalimutan mo na ba yon? Tungkol doon, Senior Marshal Brother Jia, habang hindi natin ito kayang gawin sa ating sarili, maaari nating ipagawa ito sa iba. Magpatuloy ka sa iyong sinasabi. Kumalat ang balita na ang apo ng assistant gang leader ng Blood War Gang na si Long Zaitian na si Long Wei ay naghahanap ng balita tungkol kay Yang Kai sa nakalipas na buwan. Ang apo ni Long Zaitian ay umabot lamang sa Chirify ng realm ngayong taon, hindi ba? Bakit siya iniimbestigahan ni Long Wei? Ang relasyon ni Yang Kai at Hu Meier ay medyo malabo. Ipinahayag ni Long Wei na isang araw ay papatayin niya si Yang Kai. Napakahusay. Dahil gusto siyang hanapin ni Yang Hui, ipaalam natin sa kanya ang kinakailangang impormasyon. Ngunit sabihin kay Long Hui na ang babae sa tabi ni Yang Kai ay umabot na sa tuktok ng Separation Reunion Realm at hindi dapat maliitin. Naiintindihan. Patuloy na naglakbay ang dalawang individual, tinatahak ang kanilang daan sa gitna ng malawak na lupain. Lubos ka bang nakatitiyak na ang taong iyon ay walang iba kundi si Yang Kai? Nasa unang antas pa lamang siya ng dumadaloy na chi, isang antas na maituturing na napakahina. Oo, lubos akong nakatitiyak. Ayon sa pahayag ni na Brother Cheng Xiaofeng at Nu Tao, nilayo nilang turuan ng matinding leksyon si Yang Kai, subalit hindi na sila kailanman nagbalik. Sundan niyo siya. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa aking kapatid, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtuklas sa kanyang kamatayan. Nagtanong ang ating bida na may pag-aalala sa tinig, Sister, totoo bang muling sumakit ang matagal ng sugat ni Treasurer Meng?
Sumagot si Sia na may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses, oo. Siyempre. O mayroon bang iba pang nakatagong dahilan kung bakit hindi siya makakasama sa atin sa araw na ito? Sister. Mabilis na pinatakbo ni Sia ang kanyang kabayo, tila upang iwasan ang karagdagang pagtatanong. Sa kanyang isipan, napagtanto niya, hindi ko inaasahan na ganoon na lamang ang kaba ni Sister. Dahil dito, nahihirapan akong ipilit ang aking mga katanungan. Makalipas ang 3 araw ng kanilang paglalakbay. Sa isip ni Sia, kanyang pinagnilayan, sa loob ng 3 araw na paglalakbay na ito, halos hindi ko siya kinausap, ni isang salita. Siya pa naman ang tumutulong sa akin sa aming paglalakbay. Pakiramdam ko ay mali na balewalain siya ng ganito. Sanay na sanay akong pagmasdan siya mula sa mga anino. Ngayon na direkta ko siyang kaharap, wala akong ideya kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ito pwede. Dapat kong subukan at kausapin siya. Kakatok na sana siya sa pinto ng silid ng ating bida. Sa kanyang isip, nag-alinlangan siya, ngunit paano kung ayaw akong kausapin ni brother? Mainis kaya siya kung basta na lang akong pupunta at kakausapin siya ng ganito. Hindi na niya itinuloy ang pagkatok, pinipigilan ang sarili. Hindi ko kaya, wala pa rin akong sapat na tapang upang magsimula ng isang pag-uusap. Ang Indestructible Bones Divine Body ay may kakayahang sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya sa mundo, hindi lamang purong yang. Ito ay dapat na magpabilis sa aking paglilinang. Habang patuloy na nagsasanay ang bida sa kanyang silid. Sa kabilang banda naman, sa ibang bahagi ng inn. Call Master Wen, kailan tayo kikilos? Si Yang Kai ay narito mismo sa inn na ito. Sa inyong kakayahan, madali lamang siyang hulihin, hindi po ba? Hindi natin kailangang magmadali, Young Master Long. Mayroon tayong 6 na cultivator na nasa Chi Fusion Realm, bukod pa sa akin, sa pagkakataong ito. Hindi natin kailangang magmadali, wala namang makakaalam kung anong nangyari dito. Isang cultivator na nasa ika-5 antas ng True Foundation, si Wen Fei Chen, ang nagsalita. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Kailangang mamatay si Yang Kai, ngunit gusto kong buhay ang babaeng iyon. Dahil nang ahas siyang hawakan ang aking babae, ipapatikim ko sa kanya ang sarili niyang gamot. Ngunit Young Master Long, napag-isipan niyo na ba kung bakit sila naglakbay ng ganito kalayo upang makarating dito? Bakit? Sa personal kong palagay, patungo sila sa isang makalangit na kayamanan sa Blackwind Mountains. Marami nga niyan sa Blackwind Mountains, ngunit karamihan ay umuuwing walang dala. Diyan ka nagkakamali, Young Master Long. Kung naglakbay sila ng ganito kalayo, tiyak na mayroon silang matinding kumpiyansa sa paghahanap ng kayamanan. Kung hihintayin natin silang makuha ang kayamanan, at saka natin sila susundan at susurpresahin. Kung gayon, mapapasa atin ang kayamanan. Tama iyan, Young Master Long. Kung maghihintay lamang tayo ng ilang araw, hindi lamang ang babae ang makukuha mo, kundi pati na rin ang kayamanan. Ha. Mabuti kung gayon ay hahayaan natin siyang mabuhay ng ilang araw pa. Susulitin natin ang ating mga benepisyo ng walang labis na pagod. May kumatok sa pinto, na nagpukaw sa kanilang atensyon. Pasok. Pumasok na ang taong kumakatok. May ibinulong ito sa Hall Master Wen. Naiintindihan ko. Dalhin mo sila rito, hindi natin pwedeng hayaan na guluhin nila ang ating mga plano. Opo, anong nangyari? Nagiging interesante na ito, Young Master Long. Isipin mo, hindi pala tayo ang nag-iisang humahabol kay Yang Kai. Oh, sino pa? Mga tao mula sa Storm Manor. Aatake sana sila. Mukhang hindi nila alam ang tunay na lakas ng babaeng kasama ni Yang Kai. May bitbit na isang tao na hinayla papasok. Pinaluhod ito sa harap ng mga nakaupo. Ikaw ba si Long Wei mula sa Sangwon Society? Oh, kilala mo ako. Siyempre, makikilala ko ang inapo ng dating Master Long, ang pinuno ng Sangwon Society. Kung kilala mo ako, mas pinasimple nito ang mga bagay.
Sabihin mo sa akin, bakit nyo hinahabol si Yang Kai? Young Master Long, nagdududa lamang ako na si Yang Kai ang posibleng dahilan ng pagkawala ng aking nakababatang kapatid. Kung iyan ay nakakaabala sa inyo, agad akong babalik sa Storm Manor, at nangangako akong hindi ko gagalawin si Yang Kai. Tintik na lalaki. Sa tingin mo ba ay paprotektahan ko si Yang Kai? Kung hindi kayo magkaibigan, kung gayon, bakit kayo makikialam sa aming mga gawain? Mga gunggong. Iniligtas lang ni Young Master Long ang inyong mga buhay. Alam niyo ang mababang antas ng cultivation ni Yang Kai. Ngunit alam niyo ba na ang babaeng kasama ni Yang Kai ay nasa rurok ng Chi Fusion Realm? Ang rurok ng Chi Fusion Realm. Lubos akong nagpapasalamat kay Young Master Long sa pagliligtas ng aming mga buhay. Mabuti at naiintindihan mo. Nandito ako sa pagkakataong ito upang kunin ang ulo ni Yang Kai. At muntik mo pa siyang naalarma sa iyong padalos-dalos na mga aksyon. Patawarin niyo po kami ay ignorante sa aming mga ginawa. Napalingon ang isang ito sa kanila. Pareho tayo ng layunin. Dapat kayong sumunod sa amin, marahil ay matutuklasan natin kung ano ang nangyari sa iyong kapatid. Nangangako kaming susunod sa bawat utos ni Young Master Long. Bumalik na kayo at magpahinga sa ngayon, hahanapin ko kayo muli bukas. Opo, agad umalis ang mga ito, sumusunod sa utos. Nagpadala ka sa akin ng mensahe kanina na isama ang mga basurang ito sa grupo, ngunit hindi ba sila ay dagdag na pabigat lamang? Maaaring hindi nyo alam ito, Young Master, ngunit ang Blackwind Mountains ay puno ng panganib. Makakatulong na magkaroon ng ilang disposable scout sa unahan. Gusto mong gamitin ang mga tao mula sa Storm Manor bilang pakain. Napakagaling ng iyong pag-iisip. Si Young Master Long ay mayroon ding kahangahangang talino, hindi lamang kayo nag-isip ng ganoon kalalim dahil sa kakulangan sa karanasan. Hi, isang mahinang tawa. Kung ano ang gagawin natin sa kanila pagkatapos. Sabay na nagtawanan ang dalawa na may masamang balak. Ngunit ang magkaroon ng ganoong antas ng cultivation sa ganoong kabataang edad, ang babaeng iyon na nagngangalang si Yaning Xiang ay tiyak na mayroong napakalakas na sumusuporta sa kanya. Dapat tayong umiwas sa kanya, o kaya'y tuluyan na siyang puksain. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.